Sabi ko na pamili. Pero yung kasama ko, naguli lagi kang balde. Ba't tinuwi mo yung balde? Kung bag daw, Mi? Nakakapi. Puno nagpan? Puno nagpan. Natid ko si Marvin, guys. Ngayon, uy. Namin yung basurahan nila dito, guys. Kung meron bang dumpster. Alarm gate, guys. Ang basurahan nila may alarm. O, diba? Wala talagang ma-dumpster dito. O, diba? Ang dami. Kita nyo ba? Hi guys, good morning. Easter Monday pa dito sa amin sa Finland. And I'm working today because it's holiday. And double pay siya. Kaya magandang mag-work kapag mga holidays dito talaga sa Finland. Hi guys! Maayong adlaw sa tanan. Andito ako sa locker ko kasi magbibihis na muna ako. Patapos ko lang ng morning shift ko today. And of course, mag-grocery tayo today. April Fool's Day ngayon guys, April 1. Sana naman hindi tayo ma-April Fool's doon sa mga mabibili natin sa Haviki, no? Pero so far, wala pa naman kasi sobrang sulit talagang mamili doon. Anyways, nakapagbihis na ako and ilalagay ko lang itong aking uniform dito sa aming storage kasi hindi man ako maglalaba nito. So, meron kami tagapaglaba guys. Merong company na naglalaba ng mga damit namin. And dito nakukuha yung mga damit namin guys. Yung uniform. Yung color green is para doon sa surgery na department. And sa operating room as well as sa recovery room. Tapos yung mga blue is para sa mga nurses. So, meron din kaming extra t-shirt na pwede mong ilagay sa ilalim ng iyong uniform. And yung uniform namin guys is ganito siya o yung naka-V. Ayan. Tapos dito meron ding libre na mga socks na pwede ding gamitin. Mga extra hamper for the dirty clothes or uniform. So, babalik ko na itong aking uniform para malabhan ito. So, ayan na. Pasok lang yan siya dyan. So, never kami naglalaba talaga ng uniform namin dito, guys. Kasi merong tagapaglaba yung hospital. Halos lahat ng mga places dito, ganyan naman. Merong tagapaglaba, lalo na sa hospital. I don't know sa ibang mga workplace, pero sa hospital, meron talagang tagapaglaba ng mga uniforms. Ako lang mag-isa pupunta ngayon doon sa Haviki, guys. Kasi malapit na kasi ako doon sa city. So, instead na sunduin ko pa si Anika and Nico sa bahay, so, mani akong buhok. Uy, kaguliyang Jude. Sayang ang gasolina. Kaya, didiretso na lang ako doon. Tapos, sabi ni Nico, okay lang. Tapos, sila daw, pupunta daw sila ng Lavo. Kukuha din sila ng firewood. Andito na ako sa parking, guys. So, pupunta na ako doon sa pila. Parang andoon si Marvin ba, yung Filipino na nakita ko last time. Hindi ko alam. Yeah, pero may mga tao na andun sa pila, guys. Kita nyo ba sila dito banda? Ayun, doon na sila guys sa pila. So, punta na ako doon. Bibili na ako ng Haviki Ruwaka. Nag-nurse sa buntag, sa hapon. Palit gihapon sa waste food. Guys, sabi ko na pamili. Pero yung kasama ko, grabe ang inuwi. Uy, naguli lagi kang balde. Ba't inuwi mo yung balde? Ay, binigay? Pwede ka magtanim dyan ng patatas ba? Oo, pwede. Kuha na lang ko. Patatas na lang? Dito, no? Oo! Patatas. Kuha ka lang ng lupa dun sa forest. Dito. Dami? Mong bag, dami? Nakakapi. Puno nagpan? Puno nagpan. Ginagawa mong? Pudding. Pudding. Paano gumawa ng pudding? Ingredients. Ingredients. Bread, gatas, butter, sugar, vanilla, tapos itlog. Binigyan din ako ng itlog. May itlog ka rin? Oo. Sinabihan ko sa 5 munat. Pinabunong lang ba? Yung pinabasa ko yung bibig ko. Binigyan ako yung isang box na 10. Yan yung advantage ko nakakapag-finish, no? Advantage talaga. So, as in. We're coming to Finland. It is really imperative and it's really helpful kung mag-finish tayo if we speak their language. Ika nga, if yung mga
foreigners na pupunta ng ano ng Philippines is nagtatagalog, nagbibisaya. Di ba na-appreciate natin? Na-appreciate din nila. As in, tinuod. Dili magutanan dito, hindi lahat ng ano ng mga banyaga dito sa Finland na nag-finish talaga. So, As in. they really appreciate it. Mars, pagdating mo ng Finland, paano mo nalaman itong Havikiri-Waka? Like 2 months after I came here, so yung classmate ko, sinabihan kami na may babayad ka na ng €8 tapos kuha ka €8 na pa dati, no? €8 Last year. So, dati ako dumadaan dito kasi rota ko to eh. Oh, tapos yung school nyo dyan lang. Yung school, tapos papauwi ng bahay, isang ride lang. Tapos, na-intrigue ako, ba't ang daming tao? So, of all bus stops, recently, Ito, bus stop, guys. Maraming tao. Ito, basta yellow. Ito, bus stop to, guys. Sa yellow. Diba? Yung kikitain ko, guys, hati kami ni Mars. Kaya subscribe na kayo. Para may pambili kami ng €10. Para meron kayong pang shopping. Pang-content din. O, pang-content din namin, diba? Tapos may busog pa ang tiyan. Hindi ako gumagawa ng pudding kasi matamis. Yung sa akin is parang sukiriton. So, Ay, hindi mo nalagyan ng sugar? Low sugar lang talaga. Kasi may ano na rin yung tinapay. 30% lang yung sugar yung ginagamit ko. Tapos Brown sugar or white? Mahal yung brown dito eh. White sugar. Di ba sa Philippines, mura ang brown? It's something like, kung sa Philippines, mura ang brown sugar. Mura sa Philippines, mahal dito. Kung anong mahal dito, mura sa Philippines. Baliktad, no? Yung mga apples dito, ang mura talaga. Ang apples dito parang bayabas. Pero ang apples sa atin, wala. Mahal. As in siya, guys. Mahal. Oo, as in. Pero uwi muna kami. Hatid ko si Mars kasi marami siyang bit-bit. Pero sa bahay na tayo mag-chika, guys, kasi marami akong bit-bit. Yes. Kapag mga students, guys, ganyan sila mag-grocery. Merong granny's bag. Yung guyod-guyod ba kariton kasi mabigat. Ako, magsasakyan man ako. Okay ra. May bus okay ra. So, as in. Anywhere. So our mode of transportation here in Finland is how much is the bus here in Lahti? So for a regular adult it's more or less €60 per month. Student? Student is 43. 43? Hala, mahal din na, €43. Magkano yung 43 sa atin? 3,000? 2,000 plus. So 2,000 plus? Almost 3,000 na. 2,600. 2,600? Yes. Bus lang yun na. 2 zones yan. So unli na yan. So unli na. Pero paano pag nagpunta ka ng Heinola? So kung Heinola it's one way €6 something. Pero natid ko si Marvin, guys. Ngayon, uy. Nakuyawan mido. Tanawon, tingnan lang namin yung basurahan nila dito, guys, kung meron bang dumpster. Ay, langgam jud ay to Marvin. Natakot kami, akala namin may ano. Alarm jud, Marvin. Alarm jud, guys, ang basurahan nila may alarm. O di ba? Wala talagang ma-dumpster dito. Wala talaga, guys. Labas, exit. Exit. Yan ang sinasabi na wala talagang dumpster area dito sa amin sa countryside. Ano ba? Karang gamay yung maliit na ng mga co-market. Meron ka alam na co-market na maliit? Malapit sa sa amin. Sige, tingnan natin. Dito na naman kami, guys, sa Lipulan na co-market. Ngayon, meron ditong basurahan. Unya, abrihi daw na o maabri ba na? Tanaw daw, Marvin. Naiiring? Tanaw daw. Abri, uy, abri ang basurahan. Sarado. Sarado? Nakapadlock? Ay, nakapadlock, guys. Ayun, no. Oh. Wala, no. Wala talaga tayong chance. Kuan man na. Kanang balas. Ingan ani, oh. Para pag hindi madulas yung ano ba. Butangan ni mo ni Kuipan. Kuipan? Kuipan yan. Wala talaga. Wala talaga dito. Wala nga talagang dumpster dito sa amin. Kaya doon talaga kami sa Havikiri-Waka bibili ng pagkain. Pahirapan pa namin yung sarili namin maghanap. Tapos mahuli kami, masita. Mawiwi! Nawiwi kita.
Asa mo diri sa ilahang sa pikas wala no. Tanana ko diri. Tingnan namin dito sa kabila baka andito dito. Explore natin guys kung pwede ba din tayo dito. Mag-vlog na po ka Marvin about nursing. Dito ano? Mo. Kailangan nila ng information about nurses. Baka makasamba tayo dito. Baka andito siya. Tingnan natin. Baka. Yan, namimigay sila ng gamit guys dito sa Finland. Wala talaga siya. Yun talaga yung basurahan nila. Maganda ang mga buildings dito. Bago pa. Wala talagang basurahan guys. Kahit Failed. luma, maganda pa rin. Yung mga gamit mo Mars no? Galing sa Roscalava lahat eh. Ano yung Roscalava? It's a Facebook page na parang community page na namimigay yung mga taga dito, mga locals dito to other people, yung mga hindi na nila ginagamit ng mga ano, for example, dining table, so lahat, bed, yung dining shirts, table mo yeah. lahat, galing lahat doon. So nice. Yung mga microwave. So wala kang TV. binayad, kinuha mo lang. Wala akong binayad, pinakuha lang sa bahay. Pinick up mo lang. Pinick up lang. May neighbor ako dito, binigyan ako ng TV. Ay, that's nice. Ko, kunin mo dito ngayon. O sige. Ganyan dito sa Finland guys, namimigay sila ng mga gamit-gamit. Pero sa Pilipinas, wala. ang bibigay sa Pilipinas, hindi na magamit. May kapalit. May kapalit. Pero dito guys, mga tao namimigay, walang kapalit. Kapalit yan, dapat bayaran mo. Or barter sa atin. Dito walang barter, dito namimigay talaga. Butan pa ka do kay wa kaning hatag. Bitaw na? Pilipinas, ning hatag na lang ka. Nya, ang nakadawat, wala ra po nagpasalamat, butbutan pa. Mga Libakon pa, kaluoy. Pero guys, hatod sana ako ni si Marvin kay nakikihits na sad. Layo. Nasa bahay na nga ako guys. Ang tingnan nyo yung aming mesa. Oh, diba? Ang dami. Kita nyo ba? Yan guys, oh. What a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, happy, happy. Oh, what a feeling. What a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, 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 happiness. Yo, 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 yo. Happiness, yeah, 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 yeah. Happiness, yo, 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 yo. Happiness, yeah, yeah, yeah. Tuwang-tuwa ako. Sobrang dami ko na pamili doon sa Havi Kiruwa Kapayka. As you can see, outside our house, it's still bright. Alas 7 na dito ng gabi, guys. Actually, 8 na pala ng gabi dito sa amin. Maliwanag na dito sa Finland. Ayun pa yung mga herbs ko, guys, sa bintana. Yan na talaga yung naging kurtina namin. Isa-isahin natin, guys, yung mga napamili ko doon sa Havi Kiruwa Kapayka for worth 10 euros. Ito na talaga yung mga pinamili namin doon sa Havi Kiruwa ka, guys. And I'm so happy na napakaraming fruits na naman. Grabe, bumaha talaga yung apples. Grabe sa sobrang dami. Unahin natin dito na side. Itong mga snacks na ito, guys, and meron ding airheads na bubblegum man siguro ito, guys. Binigay lang ito nung lumabas na ako doon sa may cashier. Kasi pwede kang humingi doon. Meron silang mga extra na snacks na binibigay bawat labas ng mga tao na bumibili doon sa Havi Kiruwa Kapayka. So, dito meron tayong 3 snack bar na bear bar, fruits, nuts, and berries siya. Tapos meron tayong airheads. Yan. Tapos meron tayo ditong luomu or yung organic siya na karne, guys, na ginawa siyang bola-bola. Ayan, oh. So, meron na tayong ready pang bola-bola. So, lalagyan na lang natin ng mushroom. Diba? Tapos, meron tayo ditong karne na yauhe-liha or itong beef. Ito siya, guys, na giniling. Tapos, meron din tayo ditong revitukana or yung ginagamit para sa taco. Kahit pang taco yan, pwede yan gamitin kahit saan. Diba? Pwede natin yan siyang gawang paraan, guys, para maluto natin siya and makain natin. Tapos, meron din tayo ditong palaman sa tinapay. Ito, 2 ito. Tapos, itong kana kebab. Palaman din ito sa tinapay, guys. Pero, pwede din itong gamitin pansahog sa mga
gulay. Diba? Meron tayong pagulay dito na ready-made na siya guys, na nakaslice na siya. And ito is pangsabaw talaga siya. Pero kahit na pangsabaw yan, pwede pa yan magawa ng paraan, diba? Pwede din yan siya haluan natin ng mushroom soup, or itong soup na merong mushroom, tapos lalagyan natin itong kana kebab. Of course, yung mga tinapay, hindi yan mawawala. Pero konti lang talaga yung kinukuha ko na tinapay. As you can notice, yung mga tinapay na kinukuha ko recently is yung mga Valia Lepa or yung light bread lang siya guys. Kasi nga, marami pa kaming stock na Tuma Lepa or yung mga Ruiz Lepa or yung rye bread. So, yung mga Valia Lepa ang kinukuha ko. Kasi alam niyo ba, marami akong nagagawa dito sa Valia Lepa guys. Gumawa pala ako ng Corpo Yahoo or yung breadcrumbs gamit yung mga tinapay na nanggaling doon sa Havikir Wakapayka. Meron din tayo ditong salty pies, 2 bag ito guys. So definitely ito yung magiging breakfast and dinner namin, mabilisang pagkain. Tapos meron din tayo ditong pula, sweet buns ito. Ito sweet buns din. Tapos meron tayo ditong tinapay na kaura or yung gawa sa oats. Meron siyang oats na tinapay. Ito yung favorite ni Anika guys na pang breakfast or dinner. 2 ganito ang nauubos niya agad-agad. Tapos meron tayo ditong mga light bread. Nakalagay dito guys na vatsa ustavalinen. It means na maganda siya sa gut or sa ating tiyan. Meron siyang halo na flour, vehena, kaura or oats, pelava. Yung pelava guys is flaxseed. So meron siyang halo na flax seeds itong tinapay na ito. Kaya maganda talaga siya sa tiyan. Tapos, meron din tayo ditong pico pahato or yung maliit lang siya or na sandwich. Ayan, maliit lang siya. Konti lang talaga ang kinukuha ko na tinapay kasi gusto kong maubos talaga yung mga tinapay namin doon sa freezer. So, sobrang dami ba naman nang nabibili namin doon. And, nag-stock talaga ako kasi natakot na maubusan ng tinapay. Hindi guys, nag-stock talaga ako. Hindi namin sinasayang yung mga tinapay. And, kapag pumupunta dito yung nanay ni Nico, binibigyan ko rin talaga siya ng mga tinapay. Tapos, meron tayo ditong 2 box ng champ na Suomalainen, Finnish, Ruskeya, Brown, Herkus Yeni. Ito, mushroom. Yan. Herkus Yeni na mushroom. 2 ito, guys. So, yung isa, gagamitin natin sa pagluto ng mga stir fry. Tapos, yung isa, sa soup. Siguro ganyan. Hindi ko alam. Bahala na kung anong mamugna na ito sa paghimuan ng mga lutua. Pero definitely, lulutuin natin yan. Gagamitin natin. Tapos, bumaha ng apples. Grabe, sobrang daming apples, guys. Nung unang nilagay nila doon sa box, 12 daw ang pwedeng kunin. Tapos, sabi niya, pwede na daw 24 ang kunin. Kaya, kumuha ako ng 24 pieces ng apples. I think this is more than 24 pieces. Kasi sa next na box na naman, pwedeng kumuha ng as much as you can. Pero hindi na ako kumuha talaga ng sobrang marami pa. Kasi hindi ko na kayang bitbitin, guys. Sobrang bigat. Ang gaganda pa ng mga apples, guys. Definitely ito, mag-juice natin to. And kapag sinipag ako, siguro dapat gagawa ako ng mga pies. Hindi pa kasi ako sinisipag, guys. Tinatamad ako palagi ngayon. And sa sobrang busy ng aking trabaho din. Tapos, meron din tayo ditong Tex-Mex Lapa. Isa lang ang kinuha ko, guys, kasi for Anika lang. Yung itong kana fajita or chicken fajita. Yan o, Tex-Mex Lapa or para siyang taco na tinapay. Masarap siya guys. And meron tayo ditong grapes. Itong grapes na green guys, definitely sealed pa siya. Mostly na mga packaging dito sa Finland guys, lalo na sa kamati, sa grapes, sa mga vegetables, meron talaga yan siyang butas. Like ito, meron siyang butas dito para makahinga siya. But ito, andun siya sa Havikir Waka kasi yung ibang piraso niya sa loob is nasira na. Like this one. Kita nyo? So, pag ganyan na siya guys, hindi na yan siya ibibenta sa store. Kasi wala naman nang bibili niyan. Tapos ito namang Tuma Siemeneton or dark seedless grapes. Dark seedless grapes ito guys. Is na-open na yung kanyang packaging kaya andun siya sa Havikir. Let's check anong itsura sa loob. Ayan. Maganda pa naman. And meron din talaga siyang mga ibang pieces na meron na talagang sira-sira. But definitely, pag tinanggal mo yan guys, makaon pa na siya guys. Maski gani, paakan lang niyo mo na dira banda no. Paakan lang niyo mo ng katunga, makaon pa na. So, wayan daw na to guys. Og mahilo ba ko ani og malipong. Ang another side niya is daot. Sa pikas na side is di pa daot.
Guys, natukan ko. Wala pa dyan ako nagihugasan, guys. Okay lang. Hindi naman, wala man ko nalipong. Wala ko na fever. Stomach ache. Effect diet. Pero guys, ganun talaga. Dito sa Finland, kahit pa sobrang ganda pa talaga ng mga fruits na yan, itatapon na talaga siya. Basta meron talaga silang nakita na sira doon sa loob, na hindi na siya papasa doon sa standard nila. Tatanggalin na talaga siya sa shelf and mapupunta na siya sa food waste. Ito naman na side, meron akong 2 paprika. Tapos meron tayong carrots. And meron tayong banana. Konti lang yung banana na kinuha ko guys kasi sobrang dami pa naming banana dito sa bahay na dapat kong i-bake and ipamigay yung mga bread na yon or yung mga banana bread na yon para hindi siya masayang. Tapos meron din tayo ditong kurku or yung finish na cucumber. Andun siya sa Happy Kiruwaka because yung dulo niya guys is nasira na. Pero pag hiniwa ko yan dyan, yung dulo niyan, yung the rest of it, it's still very green and good. Oh, diba? Sayang kayo. Andun siya sa Haviki because of this. Wala na kasing bibili kapag meron siyang ganyan, no? Nadaot na yung tumoy niya, guys. Pero sa atua ng mga Pilipino na inot kaayo, inot bitaw gyud. Kay, tipiro na to, diba? Gamiton pa nato na siya. Gamitin pa natin hanggang sa pwede pa. Tapos meron din tayo ditong puryo or itong leeks. Kita nyo, meron talaga yung mga butas guys, yung kanilang mga wrapper. Pero andun siya sa Haviki. Kasi ayan nagkaganyan na yung dulo niya. So tinanggal mo lang yung... So pagtatanggalin natin yung sira na part nito, pwede pa yan magamit. Magamit pa natin to sa mga soup, sa iba't ibang klaseng pagluluto, di ba? Napakasayang. Ang puryo pala, ito palang leeks, pwede ko siyang i-frozen din para gamitin sa mga soups later. Dito talaga sa Finland, guys, yung mga bags din, meron din talaga silang mga butas. Like sa grapes, guys, dito may mga butas siya. Kung wala man sa taas, guys, sa ilalim niyan, like sa ilalim niyan, ayan may mga butas talaga yan siya, guys. Kasi para makahinga. But, even though na meron siyang mga butas, nasisira pa rin talaga yan because these are still perishable goods. Nasisira siya, nabubulok. Kaya, nagkakaganon. And dito sa Finland, sa sobrang taas ng standard, yung mga ganito na binibenta pa to sa Pilipinas, siguro sa palengke, I don't know. Comment down below kung binibenta pa ba yung mga ganito sa Pilipinas, yung mga medyo nasira-sira na mga ganyan na ay mga blemishes na mga saging. Dito sa Finland, hindi na yan binibenta kasi tinatapon na yan, papunta na yan doon sa food waste. So, dito na side, meron na naman tayong mga meat wursti or yung mga sandwiches na tinapay. Tapos, meron itong palaman na... tawag nito yung parang salami. Ito, 1, 2, 3. Tapos ito naman iba yung flavor niya. Tex-Mex na naman ito. O parang meron siyang anghang guys. Ayan from the picture. Tapos ito is, ano ba to? I think this is, hindi ko mabasa guys. Na-cover na kasi yung ano niya. Parang chicken ito guys. Or pulled pork. Or tuna. Hindi ko alam. Titikman na lang natin yan. Kakainin natin yan of course para sa ating dinner. Tapos meron din tayong 2 chips. Parang ganito man yung chips na binili ko doon sa sa online. Parang ganito yung itsura niya. I think yung Santa Maria, nakita ko na yung brand na yan before. Hindi ko lang maalala saan. Or parang Mutatos ba yun. Pero ito, parang nakita ko rin ito sa tawag nito, anong pangalan ng store? Sa Tokmanni. Parang nakita ko to sa Tokmanni yung ganito na So, meron tayong 2 chips. Isa lang dapat ang pwedeng kunin doon. Pero pinalitan nila yung number. Pwede daw 2 na ang kunin. Kaya 2 ang kinuha ko. Diba? Para pang snack-snack sa table. Hindi talaga nawawalan ng snack yung table namin guys. Palaging merong laman. Kasi palagi tayong merong nakukuha talaga na blessing doon sa Happy Kiruwaka Paika o kaya doon sa church. Tapos meron ako ditong 4 na yogurt. Ayan, vanilla, keros yogurte or layered yogurt. Ayan, yogurt ito guys. Tapos meron na siyang libreng spoon sa loob. Tapos yung toppings niya na ganyan. I don't know anong lasa niya. Hindi mo ko bumibili ng ganito sa store. Kasi, doon ako sa Happy Kiruwaka namimili na talaga. Hindi talaga kami namimili na doon sa tindahan ng mga ibang pagkain. Yung nabibili lang talaga namin is kung ano lang yung hindi namin nabibili sa Happy Kiruwaka. Tapos, kapag kailangan namin siya sa pagluluto, yun, bumibili kami. Pero pag anong meron sa Haviki,
na meron dito sa bahay na available, yun yung ginagamit namin una talaga. Tapos, meron na naman tayo ditong coffee na Yohula Mocha. Ayan. Yung mga coffee pala doon, guys, hindi siya nakukuha kapag andun sa mga boxes. Pag palabas ka na, pwede ka na lang humingi doon sa cashier na meron kayong kape or anything na good that you can give to me, something like that. Pwede ka naman mag-English doon or mag-Finnish. Pero yun, binigyan ako ng coffee today kasi specifically sinabi ko na meron ba kayong coffee kasi gusto ko ng kape. Tapos binigyan niya ako nito. Last time meron akong kape na nakuha doon. So, ito na naman another kape. Mag-iipon ako ng kape kapag pumupunta ako ng Haviki Ruaka, guys. Hingi ako ng kape para kung meron ako mga extra, pamimigay ko sa mga friends ko. Sa mga milk products, guys, itong yogurt lang ang kinuha ko. And meron tayo ditong Huvaswa Malainen, Arki Lactositon, and Rasvaton Pima. Actually, wala akong plano nitong kumuha. But since gagawa naman ako ng banana cake, gagamitin ko rin ito sa paggawa ng aking banana cake. Kasi never pa akong nakagawa talaga. Puro lang talaga ako drawing sa plano ba. Na ipakita sa inyo pag ano paggawa yung merong curd or milk curd na banana cake. Never talaga ako nagkaka-time, guys. So, ito, gagamitin ko. And, ito ding, meron tayo ditong banana mansika sokeroy maton. This is without sugar na strawberry, mansika, banana or saging, badelma or yung raspberry, sugar-free siya na yogurt drink. Of course, kumuha na naman ako doon ng mga herbs, guys. And itong mga kinuha ko is yung mga kailangan ko lang sa pagluluto. And ito, guys, kumuha ako nito, guys. Oh, I'll try to plant this one kung mabubuhay ba itong rosemary na ito, guys, kasi meron pa siyang ugat. Tapos, ito ding dill, idadry ko ito kasi maganda din i-dry ang dill. Tapos, ito ding oregano. Oregano ba tawag nito, guys? Nakalimutan ko anong pangalan nito eh. Basil pala, basilica para sa mga pasta, di ba? Tapos, meron din ako ditong mint. Ano, merong mint. Tapos, meron akong ruoho sipuli. Itong ruoho sipuli, guys, na-failed yung pag-dry ko nito. So, definitely, hindi na ako magda-dry siguro nito. I don't know how to dry this one properly. So, pag andun sa Haviki, kukuha na lang siguro ako para diretso na gamitin sa pagluto. Hindi na ako magda-dry nitong ruoho sipuli kasi nag-failed talaga siya. Ito yung mga ruoho sipuli, guys, o na nanggaling doon sa Haviki. Ayan o, hindi talaga siya nag-dry ng maayos. I don't understand why. Wala lang siya sagbot na nauga. Dili parehas ani na-dry talaga siya ng maayos. Na-retain niya talaga yung kanyang green color. Pero ito kasi, ganyan siya, guys. Wala talaga siya talahib. So, hindi na natin to gagamitin. Itong 5 na to. Next time talaga, yung gagamitin ko, yung fresh na lang sa pagluluto. Ito, guys, is ilalagay na namin ito doon sa labas para makain ng mga birds and ng mga rabbit. Kasi kumakain din sila nito. So, yun nga, guys. Sobrang dami naming pagkain. And I'm so happy na nasi-share ko sa inyo ito na ganito kami kumakain dito sa Finland. Ganito yung buhay namin ni Nico and Annika and Pimo dito sa countryside na minsan na lang talaga kami bumili ng pagkain doon sa store. Kasi nga, madalas yung pagkain namin is nanggagaling talaga doon sa Haviki Ruaka Paikka. Sobrang dami ng food, guys. And I hope andito kayo malapit sa amin para makabili din tayo doon sa Haviki Ruaka Paikka na mga pagkain na gusto nyo. Ang kagandahan lang din doon sa Haviki Ruaka Paikka, guys, is pwede kang pumili kung ano yung mga gusto mo. Unlike doon sa church na nakabag na siya or nakapack na siya according sa kung ano lang yung laman, yun lang yung pagkakasyahin mo. Pero meron na silang changes na ginawa sa church ngayon na ang gagawin is yung mga tao na ang papasok tapos sila na ang pipili ng mga pagkain na gusto nila. Kasi bawat household naman, iba-iba din kasi talaga yung grocery items na binibili or yung mga kailangan natin sa pang-araw-araw sa pagluluto. Salamat na marami, guys, sa panonood ng video ito. I hope you like, share, and subscribe to our channel para marami pa kaming pambili ng mga Haviki Ruaka doon sa Haviki Ruaka Paikka. Don't waste food, guys. We will see you next time. Hey, hey!
So, yan talaga yung kinuha ni Anika, guys. The taco. You like the taco, Anika? Tapos, ito yung sa amin ni Nico, guys. Ito pa yung dati sa Havikiruwaka, guys. Nilagay ko lang sa microwave. Ininit ko lang. Tapos, meron pa kami para sa breakfast tomorrow na ready na rin. Ilalagay na lang sa microwave. Tapos, yung mga grapes, guys. Maubos yan agad today. And yung mga tinapay, sobrang dami. Yung iba siguro nito is bibigyan ko yung kapatid ni Nico and doon sa stable para meron silang pang snack. And ito rin, kasi sweet buns ito guys.